Tinanghali nga pala kami ng palaot ni Buyok mga mare dahil napagkakasama nga ng panahon ngayon at kaninang umaga pa nga umuulan. Puyat rin kasi ako kagabi at alauna na yata ng madaling araw ako nakatulog dahil inaantay ko nga si Buyok. Kaya naman tinanghali na nga rin si Buyok sa pagtutulos ng mga kawayan at pagpapakain nga dito sa mga aso sa pulo ni Don Silverio at sa malaking pulo. Nilagyan na nga rin ni Buyok ng betadine yung sugat ng aso mga mare dahil hindi pa nga dumadating yung in-order naming pang spray. Hi guys! Another day, another maulang mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay papalaot na naman kami ni Buyo kahit na pagkakaulan dahil syempre kaawa naman yung mga aso kapag hindi natin napakainan Kaiba nga ang panahon ngayon dahil wala nga tigil ang kauulan at kaninang umaga pa nga yan. Doon nga pala nakaduong ang bangka namin sa gitna kaya eto't sumakay nga muna kami ng lunday papunta nga doon. Punong-puno nga ng tubig ang aming bangka dahil sa walang tigil na kauulan kaya ayan at nilimasan nga muna ni Buyo. Hila-hila nga pala ng aming bangka yung mga kawayan na itutulos ni Buyok doon sa laot pati nga yung aming lunday dahil doon nga daw niya pakakainin yung mga aso. Malapit na nga palang mapuno ng water lily ang aming daanan kaya sigurado sa mga susunod na araw mas mahihirapan nga kami sa paglabas. Hindi nga rin pala napakain ni Buyok yung mga aso kahapon kaya sigurado na gutom nga sila ngayon kaso nga lang hindi nga namin alam kung magpapakita nga sila dahil napakaulan nga. Pero pagkarating nga namin doon sa may puno ng akasya ay nandun nga sila at nagkakaipon-ipon. Hindi nga kami nakaduong ni Buyok doon sa pinaglulutuan namin mga mare dahil nakita nga namin na marami nga mamimiwas na nakapwesto doon. Kaya sabi nga sa akin ni Buyo kay dito na nga lang daw kami magpakain sa may ilalim ng puno ng akasya para maiba naman daw. Akala nga namin hindi nga namin makikita ang mga aso dahil panay nga ang ulan pero eto't nag-aantay pala sila sa amin. Kaya naman mga mare hindi na nga sinayang ni Buyo ang oras at naglagay na nga siya ng pagkain doon sa mga lagayan at agad na nga rin niyang pinakain yung mga aso. Yung ibang aso nga hindi na makaantay kaya ayan at sumasampa na nga sila ng kusa sa aming lunday mga maret yung iba nga nagtatalunan pa. Siguro nga yung mga gutom na gutom nga sila dahil hindi nga sila nakakain kahapon at baka hindi nga sila nakadilensya ng kanilang pagkainan. Ganito nga ang sitwasyon ng mga aso dito sa malaking pulo mga maret kung hindi talaga kami pupunta dito ay wala talagang magpapakain sa kanila. Mabuti na lang talaga mga maret napakasipag nga nitong aking Buyok magluto at magpakain nga ng mga aso. Nagdala na nga rin pala kami ng betadine para malagyan nga yung sugat ng aso at tamang-tama naman mga mare habang kumakain nga siya nilalagyan nga ni Buyo. Maraming salamat nga pala dun sa mga nag-comment sa aking post mga mare tungkol nga sa sugat ng aso at naka-order na nga po ako nung pang-spray. Kahit nga nandyan lamang kayo at tagapanood mga mare ay pakiramdam nga namin ni Buyo kay may kasama nga kami pag-aalaga sa mga aso. Mahirap talagang magpakain ng mga aso lalo na nga't hindi mo naman ito pagmamay-ari at ito'y napakalaking obligasyon pero masaya po kami sa aming ginagawa. Kahit nga 6 na buwang buntis na ako mga mare sumasama pa nga rin ako kay Buyok sa pagpapakain sa mga aso dahil natutuwa talaga ako kapag nakikita ko nga silang kumakain at nabubusog. Hindi ko alam pero yan talaga ang tunay kong nararamdaman mga mare at paret na babawasan nga kahit paano ang aming stress ni Buyok. Kung kailan naman umuulan tsaka naman naisipan ni Buyok na ipasyal nga itong mga aso pero dito lamang naman sa malapit. Maya-maya nga lang ay dinuong na nga ni Buyok itong mga aso dahil sabi nga ni Buyok tatanghaliin nga daw siya pagtutulos nga ng mga kawayan. Napakaganda kasing magtulos ngayon ng kawayan dahil kung mapapansin nyo nga mga mare kalmang-kalma nga ang dagat at wala nga kaalon-alon. Kaya naman nagpaalam na nga rin kami dito sa mga aso at hindi pa nga rin sila umaalis doon sa may batuhan hanggat hindi nga kami nakakalayo. Marami nga kaming nababasa ni Buyok sa comment section mga mare kung hindi daw ba kami nagsasawa at hindi daw ba kami napapagod sa pagpapakain sa mga aso. At ang sagot naman po namin ni Buyok dyan mga mare basta't mahal mo nga po ang ginagawa mo ay hindi ka nga po magsasawa. Tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Buyok dito kay Blackie dahil sa tuwing marinig nga niya ang makina ng bangka namin talaga namang napagkakabilis ngang manakbo. At kahit nga umuulan ay talaga namang sinalubong pa niya kami kasama nga yung isang tuta. At dahil bang ulan nga ngayon wala nga si Mudrat yung ibang tuta at siguro nga nandun sa mansyon at sumisilong. Mabuti pa nga ang mga aso dito sa pulo ni Don Silverio mga mare dahil may nasisilungan nga sila kumpara mo nga dun sa mga aso sa malaking pulo at mga puno-puno nga lang ang kanilang nasisilungan pati nga mga malalaking bato. Pinakain na nga rin ni Buyok si Blacket yung isang tuta mga mare at maya-maya nga lang pinakain na nga rin niya yung mga kuting na nakita nga namin dito sa may helipad. Yes mga mare, tama po kayo ng pandinig at bandami na naman nga pong dinalang mga kuting dito sa may helipad. Palibhasa ay alam namin nagpapakainan Pinuntahan pa nga ni Buyok si Mudrat yung ibang mga tuta doon sa mansyon ni Don Silverio mga mare dahil tiyak na magugutuman nga yung mga iyon. Pagbalik naman ni Buyok mga mare kinikwento nga niya sa akin na hindi nga raw kumain si Mudra doon dahil pinaubayan na nga daw doon sa mga anak. Abay bambaitan para din palang tao. Pagkatapos naman namin magpakain ng mga aso mga mare dumiretso naman kami
dito sa aming Skylab dahil magtutulos na nga ng kawayan ng aking buyok. Pero bago nga niya ito itinulos mga mare, binutasan nga muna niya yung mga part na ibabaon nga niya sa tubig para mas madali nga daw niya itong maitulos at maibaon. Parang napagkakadali nga lang magtulos ng kawayan mga mare, pero kung papansinin nyo nga at isusum nyo nga yung mukha ni Buyok, talaga namang nakangiwi na nga sa hirap. Kailangan mo daw kasing gamitin ng 100% nga ng iyong lakas sa pagtutulos mga mare para lamang maibaon nga yung kawayan. At dito nga ako humahanga sa aking Buyok dahil napagkakalakas nga niya at di na nga niya kailangan ng katulong. Halos lahat nga ng aming mga Skylab at cage mga mare, siya lamang mag-isa ang gumagawa at nagtutulos nga ng kawayan, kaya talagang nakakahangan eh. Malapit na daw kasing lumubog itong aming Skylab dahil sa walang tigil na kauulan mga mare, kaya kailangan na nga niyang magtulos ng kawayan para may mapagkapitan nga daw ng lambat. Maya-maya pa lumipat na nga rin siya doon sa aming cage mga mare at medyo malayo nga ito sa aming bangka. Pagkakataon na raw kasing makapagtulos ngayon dahil kalmang-kalma nga ang dagat at hindi nga siya mahihirapan. Dinadagdagan lang naman niya ng mga kawayan itong aming cage para nga daw mas tumibay. Malapit na kasi itong mahulugan ng mga similya mga mare, kaya ayan at pinapatibay na nga ni Buyok. Guys, gusto niyo ba ng GCash? I-share niyo na yung video na to, mag-comment kayo at i-check niyo yung comment section.